Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 11, 2025. Yung minomonitor nga nating bagyo tuluyan na po yan nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay meron ng local name na si Bagyong Goryo. Tinataglay nga nito yung lakas na abot ng 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na abot ng 135 km per hour. Kumikilos nga po ito pa westward sa bilis na 25 km per hour. At yung southwest monsoon naman o yung habagat, apektado po niyan ang parte ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Metro Manila, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Palawan. Asahan naman natin yung localized thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa sa may Visayas at sa may Mindanao. At tayo naman po sa ating European Center, ito nga pong si Bagyong Goryo, posible nga po bukas or mamayang gabi mag-intensify po ito, posible po yung umabot ng typhoon category. At posible nga po yung magkaroon ng landfall scenario sa parte nga po ng northern part ng Taiwan. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na nga po yung ating mga kababayan na nasa Taiwan na posibleng madaanan ni posibleng typhoon Goryo, no? At dito nga po sa nilabas na forecast track ng Japan Weather Agency, makikita naman natin na posible nga dito ay sa may parte ng northern part ng Taiwan magkaroon po yan ng landfall scenario bilang isang typhoon category. At possible nga po by tomorrow, mamayang gabi, mag-intensify siya bilang isang typhoon category, pero hindi pa rin natin inalis yung posibilidad na medyo bumagal yung progress dahil nga po bahagyang humihina po yan habang dumidikit dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Pero sa ngayon nga po, asahan pa rin natin na mataas ang tsansa niya na maging typhoon category. Magiging handa pa rin po tayo dahil posible nga po by August 13 landfall po niyan, no? Ito po yung estimated niyan by August 13 ng alas 2 ng hapon o alas 5 hanggang alas 5 ng hapon sa pagitan po niyan, pagla-landfall po yan dyan sa parte ng Taiwan. Kaya maghanda po yung ating mga kababayan dyan. At dumako naman po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, hindi po nagkakalayo ng forecast track yung Japan Agency at ang European Center. Parehas din po na posibleng tumungo ito sa parte ng Taiwan at magkaroon ng landfall scenario. At pagdating nga po ng August 12, nandito na po yan sa may parte ng extreme northern Luzon at pagdating po ng August 13, dito nga po magkakaroon na ng landfall scenario yan by 2 p.m. or 5 p.m. Diyan po maglalaro yan and diretso po yan sa parte ng China at doon din po yan maglalandfall at doon na rin po siya hihina at malulusaw. At pagdating naman po ng August 15 and 16, asahan natin yung habagat naman po ang nakaka-apekto sa ating bansa. Pero pagdating nga po ng August 16, magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa eastern section ng Central Luzon. Pero ito po'y malulusaw din po agad. Mababa naman ang chance niya na maging isang bagyo. Hahatakin lang po nito yung habagat. Pero pagdating po ng August 17, magkakaroon na sama ng panahon. Dito nga pa rin po sa parte ng South China Sea. At magdudulot po yan ng paglakas ng habagat at magiging maulan.
ang ating bansa. Kaya iba yung paghahanda na rin po sa ating mga kababayan dahil nga po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng August 21, 22, and 23, expected na nga po natin may mga tsansa pa rin po tayo ng pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat. Pero pagdating po ng August 24, meron po tayong i-monitor na panibagong low pressure area sa may eastern part po yan, no? Sa may eastern section ng Aurora. Yan po yung i-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario niyan, kung ito ba'y posibleng maging bagyo. So, yung ating advanced weather forecast from August 12 hanggang August 24. Pero again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Dahil ito po advanced prediction pa lamang ng European Center. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.